Hello everyone! So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung aming question document kit. So para saan ba yung question document kit? Ito po yung ginagamit ng mga students namin dito na Criminology and Forensic Science for them to be familiarized sa mga tools na ginagamit in order for us to know kung ang handwriting is fake or genuine or yung document is fake or genuine. So under the master question document kit, meron po siyang measurement tools, meron po siyang document tools, meron po siyang chemicals, and of course, we have the multifunction detector kung saan not only the handwriting itself yung ma-identify natin if original siya or fake, not only the paper itself, or not only the instrument itself, but also we can also identify if fake or genuine ba, or original ba, or totoo ba yung pera. So, isushow ko sa inyo kung ano yung laman ng Master Question Document Kit. Yung first na ipapakita ko sa inyo is yung lalagyanan ng question document kit natin. So, ang tawag dito guys is tough case. Yung tough case guys is for protection, organization, and portability. So, para yung question document examiner, madadala niya yung kanyang equipments and tools kahit saan siya pumunta. So, meron tong gulong, and then nahihila din yung kanyang handle here para maging isang maleta siya. So, ganyan. So, pwede mo siyang hilahin ng paganyan. And, of course, pwede mo rin siyang bitbitin ng paganito, and then meron din siyang handle pagilid. So, if you want na bitbitin siya ng ganyan, pwede din. So, pag nilapag natin siyang ganyan na ganyan, meron siyang, it comes with a lock. Yan, i-open mo lang siya. And then, pag in-open mo siya, meron siyang parang foam dito na malambot for the protection ng lahat ng equipments and tools na meron sa loob. So, that's the tough case. So, tough case yung tawag sa lalagyanan ng question document kit po natin. So guys, ang question document kit natin, meron siyang measurement tools and meron siyang document tools. So sa measurement tools, ang makikita lang natin dyan is glass protractors and handwriting test plates. So magpakita ko sa inyo ng mga handwriting test plates. So meron tayo dito guys na type angle na test plates. So yan. Meron din tayong handwriting slope. Ganito yung itsura niya. And we have also letter slant plate and handwriting comparison test plate. So meron din tayong isang pang klase ng test plate. And of course, to our document tools, meron tayong mga instruments or handwriting instruments. So kasama na din dyan yung pipette with suction valve. So ito yon yung color white. So yan yung mga ginagamit natin sa question document examination, practical or laboratory natin. And of course, kailangan natin ng cotton balls. And then, syempre, kailangan din natin ng gloves. Yan. And meron tayong mga tweezers. Usually guys, kapag question document, ang gamit nating tweezers ay plastic para mas magaan siya kasi paper lang mostly yung hinahawakan or yung ine-examine natin. And then, of course, we have the fine brush. So, yan yung fine brush natin or applicator brush or brush applicator. So, ganyan kanipis yung kanyang brush. Kaya siya tinawag na fine brush. And then, of course, we have the filter papers. Kailangan din yan. And meron tayong mga sample papers dito. So, we have paper sample A, paper sample B, C, and D. Bakit? Kasi sa question document examination, guys, pwede rin natin ma-identify yung type ng paper na ginamit in the execution of the document. Ito guys, itong hawak ko is mga glass jars with closures. So ito yung glass jars with closures. Ito yung mga glass jars na walang closures. And then ito guys is a magnifying glass na unique lang in document examination. So malit lang siya and for detection lang to if meron siyang kakaiba with the handwriting. So yan. So this is a magnifying glass that is unique for handwriting examination. Siyempre guys, ipakita ko rin sa inyo kung ano yung mga chemicals na kasama doon sa loob ng question document kit natin. So isa-isahin natin para din mapamiliarize kayo kung para saan ba yung mga chemicals na yon. So the first chemical is the iron 3 sulfate solution. And it comes with expiration date guys kasi importante yon sa mga chemicals. So yung iron 3 sulfate solution or mas kilala siya as ferric sulfate for detection and differentiation siya ng mga ink types. So if we want to know kung anong klaseng ink type yung ginamit versus dun sa pinatong, if meron siyang obliteration, alteration, pwede natin malaman gamit yung iron 3 sulfate solution or mas kilala as ferric sulfate. So, meron din tayo guys dito na phenolphthalein. So, again, lahat yan, it comes with expiration date para alam natin kung kailan siya ma-expire. So, phenolphthalein is also a ink differentiation. So, ginagamit siya para malaman natin if meron bang kakaiba dun sa ink or para malaman natin if may difference dun sa ink na ginamit na nandun talaga mismo sa specimen ng document versus dun sa dinagdag lang. And then of course, the N-butanol. So, N-butanol is a component solvent that is used in TLC or sa mga thin layer chromatography. So, ito yung ginagamit natin to separate the ink na magkasama na. So, para malaman natin if ano yung chemicals doon sa ink na yon. So, N-butanol yung ginagamit doon. And of course, we have the sodium
hypochlorite. So, yan yung kanyang pangalan, sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite helps to reveal alterations, erasures, and obliterations. So, yan yung use niya. And then, of course, we have acetone. So, acetone is for ink solubility testing. And it also helps the ink differentiation and alteration detection. So, yan naman si acetone. And also, the last one is ethanol. So, ethanol is for ink comparison. So, ginagamit siya for ink comparison. So, yan yung mga chemicals na nasa loob ng question document kit natin. Ito naman guys, na ipapakita ko sa inyo is yung ating multifunction detector. So, ginagamit to guys para malaman natin if fake or genuine ba yung document and also yung mga pera. So, meron tayo ditong mga specimen na gagamitin para mas makita nyo kung paano siya ginagamit. So, here guys, meron siyang monitor and then meron siyang control panel. So, sa control panel niya guys, meron tayong UV, IR for infrared, meron tayong DL or yung side lighting, top lighting, yan. Then, meron din tayong mode. Tapos, meron din tayong plus and minus ng lights na gagamitin natin. And ang unique dito guys, dito sa aming comparator na ginagamit or yung aming multifunction detector, meron siyang kasamang ganito. So ito guys is the mouse comparison test. So mas mazo-zoom out niya yung document or yung pera para malaman natin or makita natin ng zoom out, makalalabas siya sa monitor para makita natin if merong obliteration, alterations, yan, kung meron bang difference or meron ba talagang question doon sa document or sa specimen na yon. So guys, pakita ko sa inyo. So syempre, i-open lang natin siya na ganyan. So pag narinig nyo na yung tunog na yon, yun na yon. So, kuha tayo ng sample specimen. So meron tayo ditong bago na 1,000. So lalagay mo siyang ganyan. And then makikita mo na siya dito sa ating monitor. So yan, kung makikita nyo, di ba? And then, so meron tayong UV, yan. Para makita natin yung hindi nakikita ng naked eye. Then meron din tayong infrared, yan. So meron din tayong DL, yan. So yung mga side lighting, yan. Siya yung control for side lighting, top lighting, yan, magbabago yung lighting. So, yan. Umiikot yung lighting, yan. Yan. So, maganda siya. And of course, pakita ko rin sa inyo guys, itong mouse examiner natin. So, yung mouse examiner natin guys. Kung makita nyo, ayan, na-zoom out siya. Nakita nyo. Yan. Diba ang ganda? Okay. That's all. Bye.